Dito sa Israel, natulog kami kagabi habang may mga pag-ataking missile ng Iran. Hindi na rin kami nagulat nang magising sa tunog ng sirena dahil muling umatake ang Iran. Kumusta? Nanonood ka ng JNS News Update mula sa Jerusalem, Israel. Ako si Daniel Seaman. Salamat sa inyong pagsama. Kaya't may palitan ng mga misail sa pagitan ng Israel at Iran, pero ang lahat ng ito ay tungkol sa Lebanon. Sa likod nito ay ang pagsakal sa ekonomiya at manasandatang nuklear ng Iran. Pero una, buod ng mga pangyayari ngayong umaga. Kagabi, matapos ang pag-atake ng Iran, nagpalipad ng mga misil ang Israel patungong Iran. May ulap din ng pag-atake ng mga eroplano ng Israel sa ibang rehiyon. Inatake namin ang ilang mga petrochemical sites at iba pang lokasyon ng mga missile site ng Iran bilang paghahanda sa posibleng karagdagang pag-atake ng mga eroplano ng Israel. Ngayon, naibalik na nila ang kakayahan sa anti-aircraft, kaya nagtimpi ang Israel na gamitin ang buong lakas ng military Air Force nila. Nagdulot nito ang mga paglabag ng Hezbollah sa kasunduan at mga pag-atake nila sa Israel. Sinamahan pa ng Iran ng banta ng pagganti ang mga pag-atake kahit wala naman silang direktang kaugnayan. Hindi naman hiniling ng gobyerno ng Lebanon ang kanilang panghimasok. Sa totoo, maraming koneksyon ang Israel at Lebanon. Matagal nang mag-uusap ang Israel at Lebanon tungkol sa kapayapaan, kung maaari itong tawaging ganon. At sa totoo lang, mismong punong ministro ng Lebanon ang magsalita tungkol sa Iran at sa pakikialam nito. Sinasabing hindi nila dapat pakialaman yon. At ang pinaka-nakakagulat ay nagsalita sila ng lantaran tungkol sa pagkamuhi nila sa Hezbollah at sa pinsalang dulot ng Hezbollah mismo sa Lebanon. Kaya bakit nga ba nakikialam ang Iran? Kailangan ng Iran iligtas ang Shiite na kaalyado nila sa Lebanon dahil ito ang pinakaimportanteng kaalyado nila, parehong Shiite at magkapareho ng relihiyon. Ang Hamas naman ay Sunni, kaya hindi sila kasing importante. Hindi nila pinapansin ang nangyayari sa Gaza, pero kailangan nilang ibalik ang tiwala sa sarili nilang kakayahan sa gitnang silangan. Kaya ipinaglalaban nila ang mga Shia sa Lebanon at tulad ng nabanggit ko, lantaran silang kinontra ng gobyerno ng Lebanon. Kaya nitong mga araw, ginagawa ng Hezbollah ang lahat para sirain ang kasunduang nabubuo sa Israel at Lebanon. Higit pa ito sa kasunduang pangkapayapaan, ibabalik nito ang pag-uusap sa pagitan ng Israel at Lebanon, ibabalik ang soberanya ng pamahalaan ng Lebanon at ang kakayahan nitong pamunuan ang bansa ng Lebanon. At iyon sa sarili nito ay nangangako ng higit pa kaysa sa kasunduang nakasulat lamang sa papel. Ibig sabihin, kung ang pamahalaan ng Lebanon, pagkatapos ng mahigit 40 taon ay sa wakas, ay maibabalik ang kontrol nito sa mismong Lebanon, ibig sabihin magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ayaw ng Hezbollah na mangyari iyon. Ang presensya nila doon at ang kontrol nila sa pamahalaan nitong mga nakaraang dekada ay partikular na para maging bahagi ng aksis ng Iran laban sa Estado ng Israel at sa pag-iral nito. Ang populasyon ng Shia ay isa ring problema para sa Hezbollah sa Lebanon. Ang mga tao mismo ay napaalis sa kanilang mga tahanan sa Timog Lebanon at ngayon ay nasa pagitan ng Ilog Litani at Beirut bilang mga refugee. At sila mismo ay hayagang kinokondena ang Hezbollah at sinasabing sila ang sanhi ng pinsalang idinulot sa kanilang mga buhay doon. Kaya't hinahanap din ng Iranian kung paano tutulungan ng Hezbollah at patahimikin sinumang nagbabalak magsalita laban sa kanila sa Lebanon. Sa Iran, dalawang bagay ang nangyayari. Unti-unting sinasakal ng blokada ng Amerika sa kipot ng Hormuz ang natitirang ekonomiya ng Iran. At pangalawa at mas mahalaga ay napagtantudan ng Iran na kung mayroon silang sandatang nuklear, hindi sila mapupunta sa sitwasyon nila na yon laban sa Estados Unidos at Israel. Kaya malinaw sa kanila at sa tingin ko pati sa Estados Unidos na hindi nila balak isuko ang kanilang kakayahang nuclear at pinayamang uranium na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Nagulo ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre, 7 ang mga plano ng Iran. Umasa silang aatakehin ng Israel kapag may sandatang nuclear dahil alam nilang mahirap na silang atakehin kahit ng Israel. Bumabalik sila sa pagkaunawang kailangan nila ang mga iyon, kaya ayaw nilang ituloy ang negosasyon sa Estados Unidos. Ang tanging problema dito para sa Iran ay hindi pa nila napagtatanto na sina Netanyahu at Trump ay hindi na kumikilos at gumagawa ng mga bagay sa paraang ginagawa ng US, ng kanluran at ng Israel sa nakalipas na 50 taon.
Pareho lang ang ginagawa ni Trump at Netanyahu sa matagal ng gawain ng mga Islamista. Sinasabi nila ang gustong marinig ng media, pero ginagawa nila ang makakabuti para sa sarili nilang panig. Ngayon, narito ang Israel at Estados Unidos. Nagkakatugma ang interes nila sa maraming larangan, pero lubos silang koordinado. Hindi ito naiintindihan ng mainstream media ng kanluran at lumang media ng Israel, at hindi nila alam paano sila nilalaro ni Trump at Netanyahu. Sino ang tunay na nakaintindi? Sa palagay ko, nanggantihan ng Israel ang Iran kaninang umaga dahil inatake nito ang Israel kahapon, doon lang naunawaan ng media ng Iran ang lahat. Bigla, tila natauhan sila at naunawaan nila ang nangyayari. Ang Rajan News website na konektado sa mga ahensya ng intelihensya ng Iranian Revolutionary Guard ay nagsulat ng ganito. Ang mga ulat ng media tungkol sa pag-uusap ni Netanyahu at Trump ay isang sinadyang panlilinlang, ayon sa kanila, ng media. Hindi ito gawa ng media. Ito ay gawa ni Trump at Netanyahu na sinamantala ang media at lahat ay pinagplanuhan nila. Nakita na natin yan ng maraming beses sa nakalipas na taon. Hindi pa rin ito dumating. Hindi pa rin ito maintindihan ng media ng Israel at Western media. Pero maganda ito dahil napapaboran nito sina Netanyahu at Trump. At nagawa nilang manipulahin ang mga ito para maisakatuparan ang mga bagay na ito. Kung sa magdamag, marami rin sa Israel ang nagrereklamo tungkol sa katotohanang si Netanyahu ay nagpapadala kay Trump. At ang iba naman ay nagsasabi, aba, ito ang pagkakataon ni Trump na ipakita na hindi siya naaapektuhan ng impluwensya ng Israel. Wala sa kanila ang tunay na nagmamalasakit sa mga bagay na ito. Pinipili lang nila kung ano ang makakabuti sa Estados Unidos at Israel at ayon doon sila kumikilos. At kung magagamit nila ang media para doon, mas mabuti para sa ating lahat sa huli. Ang oposisyon sa Israel ay walang alam gaya ng dati. Kahapon, binatikos nila si Netanyahu bilang mahina, walang sariling desisyon at sunod-sunuran kay Trump. Ngayong umaga, matapos gumanti ang Israel at umatake muli ang Iran ng mga missile, sinasabi nilang gagawin ni Netanyahu ang lahat para maantala ang eleksyon sa Israel. Kaya niya sinimulan ang digmaan nito. Laging may ganitong kalokohan dito dahil sa politika na nakakahiya naman talaga. Kailangang magkaisa ang Israel at Estados Unidos, kaya hindi pwedeng biglang umatake ang Israel sa Iran. CENTCOM ang may kontrol sa mga nangyayari rito. Inilipat ng Estados Unidos ang buong base ng kanilang militar sa gitnang silangan. Walang nangyayari dito na hindi alam ng Estados Unidos. Hindi tayo pwedeng biglang umatake sa Iran na't hay alam ng Estados Unidos. Kaya dapat tayong makipagtulungan at makipag-ugnayan sa kanila. At iyan ang nangyayari sa balita ngayon. Iyan ang nangyayari sa mga oras na ito. Maaring tumagal pa ito ng ilang araw. Pero kung gusto mong malaman kung ano ang nararamdaman namin dito sa Israel, sa totoo lang, ayos naman ang lahat, mabuti naman. Bumalik na kami sa normal. Bumalik na ang normal na buhay dito sa Israel. Lahat ng anak namin ay nasa bahay. Nakikita na namin ulit ang aming mga kapitbahay at nalalaman ang mga balita tungkol sa kanila mula nang magsimula ang tigil putukan 60 araw na ang nakalipas. Nag-ehersisyo kami dahil tumatakbo kami sa mga silungan tuwing ilang oras. Sa Tel Aviv, sabi ng iba, hindi na nila kailangang pumasok sa opisina. Dinala ng mga tao ang opisina sa mga kapehan. Doon sila nakaupo. Kapag tumunog ang sirena, malapit lang ito sa silungan. Dinadala nila ang kanilang mga computer sa loob at patuloy na nagtatrabaho gamit ang mga computer kahit na hindi maganda ang signal doon. Kaya lahat sila may dahilan kung bakit nadidelay ang kanilang trabaho. Sa kabuuan, dito sa Israel, matatag kami. Determinado kami. Alam namin eksakto kung ano ang kailangang gawin. At ang banta ng Iran ay kailangang alisin, hindi lang para sa Israel, hindi lang para sa mga tao ng Iran, hindi lang para sa kapayapaan sa Lebanon, hindi lang para sa buong gitnang silangan, para makabalik sa pagiging normal muli, pero isang bagong normal. Ibig sabihin ay ituloy ang Abrahamic Accords at magtulungan ang rehiyong ito. Mahalaga ring maunawaan ng kanluran na ang pagpapalubag loob sa terorismo at mga gobyerno tulad ng Iran ay hindi makabubuti sa sangkatauhan. Mahirap tukuyin kung saan ito hahantong sa mga susunod na araw. Dalawa lang ang nakakaalam ng patutunguhan nito, sina Netanyahu at Trump. Pinakamagandang payo ko, huwag silang subukan suriin o hulaan ang susunod nilang gagawin dahil may mga sorpresa silang ilalabas sa mga darating na araw. Ako si Daniel Siman. Salamat sa pagsama sa JNS Studio sa Jerusalem, Israel para sa update sa digmaan na ito. Bisitahin ninyo ang YouTube site ng JNS para sa mga karagdagang update na ipopost namin ngayong araw at sa mga susunod na araw. At magkikita tayong muli.
Salamat sa pagsama sa aming nayon.